Yung, dito na naman tayo mga tre sa final boss ng mga bilihan ng Kalapate mga tre. Bisitahin natin at makibalita kung ano bang mga bagong Kalapate rito. Eto, dito sa Victor Family. Ayan, so habang pinapasyalan natin yung mga Kalapate dito ay sagutin natin yung mga nagtatanong dati pa. At ang approach nila sa pag-comment ay direktang pinaparamdam na basher sila ng Bio Pigeon. At pati ako na creator nadadamay, no? At ang tanong nga ng tatlong tao na to sa magkakaibang video ko sa Bio Pigeon ay bakit walang pedigree yung mga kalapate sa Bio Pigeon at paano daw ba makakasiguro na imported yung mga kalapate rito. At may nakapagsabi din na mga uto-uto daw at mga tanga-tanga lang yung mga bumibili ng kalapate sa Bio Pigeon. Dahil nga daw walang pedigree mga tol. So tara, sagutin natin yung tanong na yan gamit ang aking common sense. Alright? So disclaimer lang, hindi ako binayaran ng Bio Pigeon at hindi ko tinanong yung Bio Pigeon kung bakit wala silang pedigree, no? So gamit lang ang aking sariling pananaw, general knowledge, na karamihan sa mga fancier kulang na sa general knowledge dahil masyado silang focus sa pagka-addict sa kalapate. To the point na naiwala na nila yung common sense nila at general knowledge mga dre. So umpisahan natin sa ano ba yung goal ng Bio Pigeon, no mga dre. So ang Bio Pigeon kasi, ang goal nila ay makapaghatid ng mura at affordable, abot kaya, pero imported line na kalapate, no mga dre, sa mga Filipino fanciers, no. Kaya nga sa halagang for as low as 1,000, ayan, for as low as 1,000 pesos, meron ka ng imported bloodline na kalapate. Pero dito sa Pinas na breed at ipinanganak. So, take note na walang pinagkaiba yung ipinanganak na kalapate sa ibang bansa versus dito sa bansa natin. So, pareho lang magiging resulta nun. Kaya lang sila pinopromote bilang imported dahil yung foundation birds nila ay galing sa ibang bansa. At kung pupunta nga kayo dito, tignan nyo sa showroom yung mga foundation birds nila, yung mga old birds nila ay nakaklabring ng pang ibang bansa mga dre. Yes and yes, tama kayo nang narinig, galing sa ibang bansa. At maiba lang ako, hindi ba bumibili rin kayo ng mga Taiwan birds na nakaklabring na pang Taiwan, di ba? Bumibili rin kayo. So alam nyo ba na kung saan galing yung mga yon? So karamihan ng mga Taiwan birds ay galing sa mga barko kasi napagod na sila sa karera, kaya naman tumukod sila sa barko at dun sila madadakma. So ano, mas gusto nyo bang magtiwala sa mga kalapate na tumukod sa barko ng mga Taiwan birds kaysa sa Bio Pigeon na binili talaga mula sa ibang bansa at nakaklabring ng pang ibang bansa at na-import sila sa tamang proseso, no mga dre? Hindi lang yung basta-basta dumapo sa barko and then syempre yung barko is pang Pilipinas, so technically madadakma sila ng Pinoy or nung kung sino man and then dadaong yung barko sa Pilipinas. So technically imported nga yung Taiwan, yun nga lang nanggaling siya sa tukod, no mga dre. Okay, maiba naman tayo. Kung bibili ka sa mga fancier online na hindi mo naman talaga kilala, may mabibili ka na kalapate na with pedigree sa halagang 2,500 hanggang 3,000. Pinakamababa na yun, no mga dre, sa mga ibon na with pedigree. Tapos hindi sila businessman. So hindi talaga sila businessman, nagkakalapate lang. Alright, so balik tayo sa Bio Pigeon. So sa Bio Pigeon, sila ay mga, or ang Bio Pigeon ay isang agribusiness. Merong mga empleyado at mayroong mga mine-maintain na facilities. Pero sa kabila noon nagsisikap sila na makapaghatid ng murang imported line pigeons. Kaya naman kung mag-i-issue pa sila ng pedigree, ay kailangan nila na sumabay sa presyo ng mga fanciers na hindi nyo naman kilala at nakikita nyo lang online. At kapag sumabay sila sa presyo ng 2,500 ay hindi na nila matutupad yung kanilang goal na makapaghatid ng mura at dekalidad na imported line breeds mga dre. So, sa madaling salita,
Kaya walang pedigree ang bawat ibon sa Bio Pigeon ay dahil tag 1,000 na nga lang at tag 1,500 na nga lang yung kalapate, maghahanap ka pa ng pedigree? Gago ka ba? Bobo ba kayo? Mga inutil ah. So, ang kinakausap ko dito at binabatrip ko dito, hindi naman talaga yung mga solid followers ko. Kung hindi yung mga, yung mga tulongges na halagang 1,000 na lang nagagalit pa sa Bio Pigeon. Tas ako nadadamay, nagbablog lang naman ako dito, di ba? So, technically, hindi ko naman pinagtatanggol yung Bio Pigeon. Kumbaga, gumagawa lang ako ginagamit ko lang yung common sense ko at general knowledge pagdating sa mga bagay-bagay, no? So, nakakahiya kasi newbie lang ako tapos ako pa yung nag-e-explain nito. Samantalang yung mga datihan na sa pagkakakarera parang sila pa yung nambabash sa mga gantong klase ng mga bagay-bagay, no? So, akala nyo ba porket bibili kayo sa mga kilalang fancier sa lugar nyo, nakakasiguro na kayo na quality yung ibebenta sa inyo? What if sinabi full sibling daw ng overall champion? Makakasiguro ba kayo na full sibling talaga yan ng overall champion? Binantayan nyo ba yung pagbibreeding niyan? 24/7 binabantayan nyo ba yung nangitlog yung overall champion or yung magulang ng overall champion? Di ba hindi naman tayo makakasiguro diyan. Kumbaga, kung yung birth certificate nga ng tao dito sa Pilipinas na pepeke, partida, dumadaan pa yan sa PSA or dating NSO. Napepeke pa yun PSA. Yun pa kaya na pedigree ng kalapati na gawa-gawa lang natin ng mga fancier, di ba? And it's all about trust, guys. At kayo ang magdedesisyon kung sino ang gusto nyong pagkatiwalaan. Kung gusto nyong magtiwala sa mga fanciers na member na ng club, sige lang, i-push nyo yan. At kung yung ibang fancier naman ay mas pinili na bumili sa Bio Pigeon kasi nga affordable, huwag nyo silang pipigilan at huwag nyo silang pakikialaman. At higit sa lahat, huwag nyo sisiraan yung Bio Pigeon kasi at the end of the fucking day, kayo pa rin naman ang magde-develop ng mga linyada ng kalapati nyo para maging isang malupit at maangas na pangarera. So yun lang naman sa akin, no, mga dre. So sa halagang 1K naghahanap ka ng pedigree, tapos sasabihin mo matagal ka na sa pagkakalapate, mag-isip-isip ka nga, puro kalapate kasi iniisip mo, hindi ka na yata kumakain. Yung pambili ng pagkain mo, yung pang tuition mo, yung pambaon mo, pinambili mo na ng kalapate, pinambili mo na ng patoka, supplement. Kaya ayan na, na-overlook mo na yung knowledge na pang general, di ba? At saka yung common sense mo, nawalan ka na ng common sense, puro ka kasi kalapating hayop. Cox. Bumubasa no? Ayan, mga black check, ayan. Mga pula, oh. Red checkered, red bar. Kaangas, mga tol. Ito, oh. Talagang, nagpaparamdam sa akin yung mga, oh. Yung mga agila color. Malulupet. Ito, mga black check din, pero parang mas dark dito, oh. Dominant yung pagka-dark nila. Halos hindi mo na makita yung checkered, oh. Ayan. Ang dadami. So tinan mo, kung mapapansin nyo, madami sila. So dahil regular color sila sa paningin ng ibang mga fancier or karamihan, kaya hindi sila masyadong mabili, no? Correct me if I'm wrong, possible na ganun yung reason. Ayan. Tapos ito, mga halos regular color na rin. Tapos ito, mga nag-yellowish. Ayan, oh. Ito medyo yellow. Mga yellow color. Yellow, orange. Yan, mga ganyan. Ito ganda, oh. Forma, oh. Ganda, paporma. Ang aangas, oh. Maangas din pala yung ganito, no? Nag-i-Spider-Man pa yung isa, oh. Spider-Man. Ganda, forma. Forma, ang gaganda. Nakakabaliw pumunta rito, guys. Nakakabaliw. Nakakaaning, ang dami mong pwedeng, meron pa pala siya dito. Pigeon Farm Certification. Ayan, Bio Research Incorporation.
Ganda. So sulit na sulit yan. Siguradong legit yung mabibili yung kalapati rito mga tol. Hindi ko naman sa ino-overflex yung ano. Kasi nakakatuwa rin talagang pumunta rito sa Bio Pigeon mga tol. Ayan.